Nagkatinginan din ng ibang girl. Walang duda, the plan worked. Sa sandaling naramdaman kong kamay na yon sa balikat ko. Alam ko na kagad kung sino yon. Hindi ko na kailangang manghula dahil amoy pa lang niya. Alam ko na napakislot ang buong katawan ko sa haplos ni Floyd. Ramdam ko pati ang init ng titig niya sa balikat ko at ang init ng katawan niya na parang dinadamay ako. At narinig ko mula sa likod ko. Talaga, Bitina? Na naman? Tuwing makikita kita ngayon, palaging kasama mong grupong ito. Singhal ni Josh. At natawa kami ng malakas na parang mga baliw. Ah, ganun pala ha. Akala nyo'ng talino nyo. Sabat ni Floyd habang inilalagay ang isa pang kamay niya sa balikat ko. Pinlano nyo to. Pinlano? May nagyayaba sa inyo? Wala naman yata kayong natanggap na invites. Ibig sabihin walang planong naganap. Wala namang nagyayang sumama kayo dito. Sigaw ni Danica na hindi man lang nilingon si Richard. Bakit naman kayang mahal kong asawa ay dumaan pa ng bahay para lang sabihin sa akin kung saan at anong oras siya pupunta kung hindi para malaman ko at ako ang magsasabi sa boys. Banat ni Josh. Excuse me, hindi rin kita magets. Para lang hindi mo na ako i-track just like last time. Hindi ibig sabihin inimbita kita o pati ang mga sidekick mo. Balik ni Bitina na napipiko na rin. Halatang natutuwa si Leo at ang tropa niya sa pagpiilang ng kabilang grupo. Gusto nila na pabor sa kanilang pagkakataon. Wala rin silang kaalam-alam na magpapang-abot sila ulit sa social club dahil kami lang ang mga girls ang may alam. At biglang may idea si Roman. Nandito na rin lang tayo. Bakit hindi na lang tayo magsaya? Maglaro tayo ng blackjack. Uminom tayo at magkwentuhan. Game ba mga gentlemen? May espasyo para sa lahat, hindi ba? Suggestion nito. Kung gusto nyo ng kasama, mas mabuting pumayag na kayo. Kasi hindi kami aalis dito. Sabat ni Jackie dahil napansin niyang pag-aalangan ng mga lalaki. We have the upper hand. Maliwanag na kontrolado namin ang sitwasyon. Wala nang nagawang mga lalaki kung hindi pumayag sa impromptu plan. Sanay na rin kasi kami sa ganitong setup. Magkasalo sa mesa. Sinalayot ang barkada niya. Pati sina Josh. Kung hindi lang saraulong mga lalaki namin, malamang may mas masayang malaking grupo. Umupo sila to murder ng mga inumin nila. So, anong pustahan natin ngayong gabi? Masiglang tanong ni Hugo na pilit na nakikibagay sa ngalan ni Isla. Tumigil ka nga Hugo sa pustahan na yan. Iritadong singhal ni Jaime. Halatang ayaw niyang maulit ang kaguluhan noong huli. Pero huli ng lahat, kasado na. Well, pareho naman tayong may interes sa mga bagay-bagay. So bakit hindi? Pabirong sabi ni Leo, kaagad na nakaramdam ng pangamba si Isla. Hoy, hindi kaming ipupusta nyo. Walang ganun. Subukan mo sabihin at malalagasan ka ng ngipin. Di sa bahay na lang natin laruin ng strip poker. Mas okay yon. Sabat ni Roman na parang wala lang. Hindi nakaligtas sa akin ang kaagad na pagsimangot ni Floyd at ng iba pang lalaki. Parang iisang tao lang sila. As in, pare-pareho ng emosyon. Hindi sila natutuwa sa ganun kahit pasabihin na satire joke lang yun between friends. Walang maghuhubad na sabay-sabay sa harap ng iba. Protesta ni Floyd, halatang bad trip na. Hindi rin ako sang-ayon dyan, respect boys. Sabat ni Leo. Chips na lang tayo, tapos tignan natin kung saan nahantong ang gabi. Pumayag naman ang lahat at nagpatuloy ang laro. Masayang lahat, magaan ang mood at parang nagkakasundo na talagang mga lalaki. Pero syempre, gustong manggulo ni Danica. Hindi siya makakapayag na happy lang dapat may spice dahil galit pa kami. Nagpadala siya ng mensahe sa group chat namin. Girls, masyadong mabait ang vibes dito. Nagiging magkaibigan na sila. Dapat hindi sila bati. Kailangan nating painitin ulit ang laro. Game? Pagkalipas ng ilang segundo, napansin kong lumapad ang ngiti ni Isla at kumislap ang mga mata niya. May naisip na naman siya. Ang bilis talagang makaisip ng babaeng ito, basta gulong usapan. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako sa iniisip niya, kahit wala pa man siyang sinasabi. What if palitan natin ng pusta? Yung mas daring. Anong ibig mo sabihin, loka ka? Agad na reply ni Jackie. Whoever wins that specific round, siyang pipili ng hahalikan niya. Sagot ni Isla na parang ang simple lang ng mechanics niya. Gusto ko yung idea mo pero hindi natin pwedeng gawin dito yan. Papatalsikin tayo ng club, mabilis sa paalala ni Danica sa amin.
Hep, malaki ang game room ni Yugo sa bahay niya. Kung payag ang lahat, kukumbinsihin ko siyang imbitahin tayo doon. Suggestion ni Bettina. Game kaming lahat. Panahon na para kumilos si Bettina nang hindi halatang may plano. Dapat hindi mahalata na gusto namin na change of location para sa mas sinister na plano. Yugo, bakit hindi mo kami imbitahan sa inyo? Ang sikip na dito, parang walang hangin. At ang ganda pa ng game room mo. Magandang idea yan, Bettina. Ang dami nga talagang tao ngayon, sa ngayon ni Yugo. Pero alam kong gusto lang niya na mas masolo si Isla. Nice! Tara na girls! Yaya ni Jaime habang inabot ang kamay ni Jackie. Pupunta lang kami kung kasamang grupo ni Leo. Sagot ni Danica na hindi gumalaw sa kinuupuan. Sinadya niyang ihuli ang bomba. Ano? Pati mga siraulong yan? Kontra kaagad ni Richard. Huwag kang bastos, Richard. Maging magalang ka. Kaibigan namin sila at sila ang nag-imbita sa amin. Kung lilipat tayo ng venue, sasama sila. Saway ni Danica. Kung ayaw nila, edi dito na lang tayo, dagdag ko. Firm. Francesca naman oh, reklamo ni Floyd. Halatang nadismaya. Natatakot ba kayo sa aming mga sir? Kantsaw ni Lucius na may tusong ngiti. Hindi ah, gusto mo namin kasama kayo. Tara na, alok ni Hugo na parang tunay na gentleman. Sige, game kami eh. Masyado na ngang masikip dito, sang-ayon ni Leo. Habang palabas kami ng club, saka naman dumating ang inaasahang tanong, sinong sasabay sa kanino? Pero kagad itong pinutol ni Danica. Walang sasabay kahit na kanino. May kotse ako at ang mga girls sasabay sa akin. Mas lalo kang nakakaakit kapag ikaw ang boss. Gusto kong alpha female, sabat ni Roman habang itingiti kay Danica. Ang game room ni Hugo ay literal na kamangha-mangha. Parang pumasok kami sa isang casino sa Las Vegas. Literal. Ang unang pumasok sa isip ko ay may mga tao pala talagang ganito na mas pipiliing magkaroon ng mga game room over other things. May ganito na pala siya pero nagkakasya siyang lumabas kasama namin at makisalamuha sa ibang manlalaro. May makukulay na ilaw, roulette, mga mesa para sa baraha, arcade machines, slot machines at kung ano-ano pang laro. Eleganteng-elegante at organisado ang lahat. Hindi ko mapigilang mag-compute kung magkano inabot ng ganito. Marahil ay kapresyo ng isang maliwalas na house and lot sa probinsya. Kung tototalin ang lahat ng gamit doon, nalulula ako kasi first class lahat ng games at gamit. Parang nasa casino talaga kami. Maligayang pagdating sa aking payak na tahanan, sabi ni Hugo sabay yuko na parang butler sa isang pelikula. Payak daw. Tumigil ka nga dyan, Hugo. Walang payak sa bahay mong ito. OA ka lang talaga para sa isang taong mag-isa sa bahay. Sabat ni Jackie. Gusto ko lang na madalas sa bisita, Jackie. Kung sinagot lang ako ni Isla, di sana dito na tayo parate. Kaya lang galit pa, sagot nito. Nasa bar ang mga inumin, kumuha na kayo. Umorder na rin ako ng mga pulutan. Umupo na tayo at simulan ng gabi ng laro. Blackjack pa rin ba tayo? Tanong ni Roman at kagad namang pumayag ang lahat. Bilang host, nilabas ni Hugong mga chips, baraha at inayos ang mesa. Kumuha kami ng kanya-kanyang inumin at naupo na para maglaro. Masayang takbo ng laro. Puno ng tawanan hanggang sa makatanggap kami ng mensahe mula kay Isla. Akala ko talaga nakalimutan niya na dahil okay ng takbo ng lahat eh. Hindi pa pala. Girls, start na. Guys, ang boring ng mga pustahan nyo. Wala bang bago? Yung mas exciting. I have an idea kasi. Anong masasabi nyo kung pasiglahin natin ng konti ang laro? Tanong ni Isla. Ang husay talaga niya mag-sales talk. No wonder sa tamang department siya napunta. Anong ibig sabihin mo, baby? Tanong ni Lucius sabay lingon sa kanya ng lahat. Halatang may kutob. Agree ako. Nakakainip na wala nang may ganang manalo. Dagdag ni Danica na naghikap pa. Baraha to, Danica. Sortihan ng basihan. Hindi effort. Seryosong sagot ni Floyd. Halatang nararamdaman na kung saan patungong usapan. At ginawa niyang makakaya niya para pigilan ang anumang paparating. Tsk, Floyd, kahit ikaw ang mukhang walang gana eh. Sabi ko sabay pato ng kamay ko sa tuhod niya. Pampagana lang. Ano nga bang binabalak ng mga genius? Tanong ni Jaime. Pinipisil ang mga mata dahil medyo nakainom na rin siya. Isang bagay na pagpapawisan kayo. Sagot ni Bettina na nakangisi. Hep, Bettina, sana hindi ito tungkol sa hubaran. May asawa ka.
sabat ni Josh. Sabay takip sa mga mata, dahilan ng tawanan ng lahat. Siyempre hindi. Wholesome fun lang, sagot ni Isla at napabuntong hininga ng ginhawa ang mga lalaki. Pero ganito, paano kung mananalo sa bawat round ay pipili ng isang taong hahalikan niya? Lahat sila napanganga at halos hindi namin mapigilan ng tawa sa mga reaksyon nila. Matagal bago nila tuluyang na prosesong magiging kahihinatnan ng mga maswerteng mananalo sa laro. Parang nabinging mga lalaki pero ang grupo ni Leo'y nabuhayan. They have nothing to lose. All gains sila in the first place. Ang lugi ay ang kampo ni na Floyd. Anong pinagsasabi mo, Isla? Pasimuno ka na naman. Halos pabulong na tanong ni Richard. Hear me out, okay? Nakapaglaro na ako ng ganito dati. Super fun. Ang mananalo sa round ay pipili kung sinong hahalikan niya. Pero ang klase ng halik ay depende sa score. Kung 21, cinematic kiss sa labi, 20 points. 20-second kiss, 18 or 19, mabilis na halik sa labi. Mas mababa pa doon sa pisngi, leeg o likod ng tenga, basta bahalang nanalo. Paliwanag ni Isla, punong-puno ng excitement. Nababaliw ka na ba, Isla? Walang ibang lalaking hahalik sa girlfriend ko, sigaw ni Floyd. Halatang namumula sa inis. Bakit, Mr. Russo? Takot ka ba maago ko si Francesca sa'yo sa isang halik lang? Kasi alam mo, akong mananalo, hindi ba? Pangaasar ni Leo. Walang niya, ginatungan pa. Gusto kong matawa pero hindi na muna. Ako ang nanalo nung huli, sagot ni Floyd, may halong yabang. O edi kung sigurado ka mananalo ka, tanggapin mong hamon. Tara, laro tayo. Tuloy na pangungulit ni Leo. Reminder lang, I'm not yours, sabi ko kay Floyd. Paalala hindi pa rin siya lubos na napapatawad. Napatingin siya sa akin, halatang iritado. Sport lang boys, halik lang yan. Gusto ko ideyang yan, sabi ni Jacket. Kami namang mga babae ay kaagad nang pumayag. Tinignan namin ng mga lalaki na parabang sila lang ang humaharang sa saya ng gabi. Grabe, reklamo ni Lino. Mga diablo kayo mga babae, nililito niyo utak namin. Tama siya, bulong ni Jaime. Pero may tanong ako, isa lang ba talagang pwedeng halikan? Sabat ni Bettina, dahilan ng pagkabigla ng lahat. Bakit? Kung mananalo ako at gusto kong 2 beses sumalik, bawal ba? Feeling ko dapat may choice ang winner. Lumuwang mga mata ng mga lalaki habang kami nagtatawanan na parang mga baliw. Hindi ko talaga maintindihan ng mga kaibigan ko. Pero ang saya lang. Makes sense. Ang mananalo ay pwedeng pumili kung 1 o 2 hahalikan niya. Dagdag ni Isla. So, payag na ba kayo? Mukhang magiging masaya to. Hanggang saan nga bang kaya ng mga lalaking to? Grabe kayo, himutok ni Floyd. Pero kung yan talagang gusto nyo, sigurado ka ba, Francesca? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Basta wag kang matalo, sagot ko habang tinititigan ko rin siya at kumislap ang mga mata niya sa hamon. Game ako, sagot niya. Isa-isa silang pumayag at kami naman ay halos magtatalon sa tuwa. Sa loob ko, may kumikiliting pananabik. Paano ko si Leong manalo? Lahat ng tao sa mesa na yon, alam kung sinong may gusto sa kung sino. Kaya kahit group game ito, malinaw na bakbakan to ng mga couples. Simula ng laro, sigaw ni Isla. Umpisa pa lang ng unang round, bumagsak na kaagad si Richard. Sumobra sa 21. Sumunod si Leong natalo din at halatang natuwa si Floyd sa magandang kapalaran niya. Sa huli, si Roman ang nanalo na may puntos na 20 at dahil doon hindi mapakali si Richard sa upuan niya. Alam niyang si Danica ang gusto nito simula pa lang. Pasensya ka na Richard, pero hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito, sabi ni Roman habang humarap kay Danica. Nangumiti naman na may halong pangaakit. May magbilang ng segundo, baka sabihin gahaman ako. Hinaplos ni Roman ang pisngi ni Danica at saka hinawakan ng batok nito tinalikan sa labi. Malambing pero may intensyon. Halos lumuwang mata ni Richard at ako. Hindi ako makapaniwala na umabot na kami sa ganitong level of petty. Time, 20 seconds, sigaw kagad ni Hugo. Time's up, umatras si Roman na may ngiting tagumpay at halatang lutang si Danica. Kung ano man ang naramdaman ni Richard, hindi lang basta pagkailang yon. Humarap si Danica sa nobyo niya. Nakangiti pa rin at nananadya. Kita mo mahal, hindi naman ganun kasama, sabay kindat niya dito. Nagtawanan ng lahat sa mesa. Yumuko si Floyd sa akin at bumulong. Makinig ka ng mabuti sa akin, Francesca. Hindi ko hayaang halikan ka ng ibang lalaki. Magkamatayan na. Napalunok ako.
May something sa sinabi niya na hindi ko alam kung ikakatakot ko o ikakakilig ko. Hindi ko sigurado, dinedma ko na lang kasi wala akong maisagot. Nagsimulang panibagong round at sa pagkadismaya ni Josh, si Chip ang nanalo ng perfect 21. Panalo! Sigaw ni Chip sabay hawak kay Bettina. Ayon sa rules ng laro, walang time limit sa 21. Kaya ako nga ginalingan, dagdag pa niya na nakangisi. Hinila niya si Bettina palapit sa kanya sa bewang at hinalikan ng ubod ng tindi. Halos lahat ay napatingin. Kitang-kitang pagnanasa sa pagitan nila. Yumakap si Bettina sa leeg niya. Gumagalaw na rin ang katawan nila na parang sayaw. May ritmo sila lang ang nakakarinig. Pagbaling ko kay Josh, hindi siya galit kundi tila naaaliw pa nga na maghiwalay ang dalawa, kapwa hingal at namumulang labit pisngi. Mas maganda pa sa inaakala ko, bulong ni Chip habang hinahaplos ang labi ni Bettina bago siya paupuing muli. Hanggang sa susunod na panalo ko, baby. Ngayon talagang nagiging masayang larong ito. Palatak ni Lucio sabay kumpas ng kamay. Next round na. Dahil sa nakita nila kanina, nag-iba ng rules of the game. Bawat isa'y hawak ang barahan na parang nakipagdigmaan. Napansin ko may binulong si Josh kay Bettina at kumiti siya kay Chip. Sa sumunod na round, nanalo si Isla. Isa pang 21. Wala siyang sinabi. Tumayo siya, sumampa sa kandungan ni Hugo at hinalikan nito ng mariin. Pagkatapos, lumingon siya kay Lucio sa sinabi na, ito nang kasunod. Hoy Isla, saway kagad ni Leo sa kapatid. Anong masama kuya? Parte ng laro yon? Inosenteng sagot niya. Huwag kang mag-alala bayaw, hindi yan mangyayari. Sabi ni Hugo, kumpiyansang kumpiyansa. Ako lang ang hahalikan at kakandungan ng kapatid mo. Yan ang tingnan natin, hamon ni Lucius. Next round, mas bumilis ang laro, mas eager ang lahat. This time nanalo si Jaime at kagad hinalikan si Jackie. Isang halik na kayang magpalambot ng tuhod ng kahit na sinong babae. Kahit kami na nanonood lang ay parang naapektuhan ng halik na yon. Masasabi kong good kisser ang boss namin. Pagkatapos nanalo si Richard na may 19 points. Hinalikan niya si Danica ng mabagal pero malalim. Mukha namang masaya si Danica. Pero napansin kong konting pag-anilangan sa mga mata ni Richard. Parang hindi siya masaya sa naging performance niya. At dumating ang highlight ng gabi. Muling nanalo si Bettina. Isa na namang 21. Sa gulat ng lahat, hinila niyang pareho sina Josh at Chip sa isang three-way kiss. Okay lang ba? O ako lang ang naiinitan? Tanong ni Hugo kay Isla. Buksan ko ng aircon. Actually nakabukas na pala. I-full ko na lang. Nagsimulang susunod na round. Sa wakas nanalo si Leo. 17 points. Habang si Floyd ay natalo. Parang nanalo ng jackpot si Leo. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Saka hinawakan ng baba ko at dahan-dahang hinalikan sa harap mismo ni Floyd. Francesca, para kang Diyosa. Halos sumabog si Floyd sa inis. Namumuting mga kamao sa pagpipigil. Buti nga sa'yo, manigas ka sa inis at galit dyan. Dumating ng pagkakataon niya, tahimik siya, seryoso sa mga baraha. Habang kami ay nagbibiruan, siya naman ay parang may misyon. At nanalo siya, isang 21. Tumayo siya, walang salita. Hinila ko palapit at hinalikan ako ng mariin. May halong galit, pagnanasa at matinding pag-aari. Yumakap ako sa leg niya habang nakapulupot ang mga katawan namin sa isa't isa na para bang walang ibang tao sa paligid. Nang maghiwalay kami, sinandal niyang noon niya sa noo ko at walang tingin sa iba. Dineklara niyang katapusan ng gabi ko. Uwi na kami ng girlfriend ko. Hinawakan niyang kamay ko at lumabas kami ng bahay ni Hugo. Tahimik ang biyahe papunta sa bahay niya. Wala siyang imik at seryosong ekspresyon. At halatang malalim ang iniisip. Mabigat ang tensyon sa pagitan namin. Masyadong mabigat para sa kahit na anong salita. Pagdating namin, bumaba siya at binuksan ang pinto para sa akin. Hinawakan ng kamay ko muli at sabay kaming pumasok sa elevator. Mabilis. Determinadong bawat hakbang niya. At ako, parang batang sumusunod lang sa bawat giya niya.